May tanong sa akin, Boss Rai, please hide my identity. Totoo po ba itong mga text sa akin ng bugok na ola? Overdue na daw po ako. Hindi ko naman po sila tatakbuhan. Babayaran ko naman po sila. Kaso nagipit lang naman po talaga ako ngayon dahil inuna ko munang bayaran ang mga bills namin, Meralco, tubig at wifi dahil due date na din po namin. Nandito po ang mga sinabi ng agent sa akin. Ano po kaya dapat kong gawin? Halos lahat din po ng contact reference ko, binulabog na nila kahit wala pa akong due date. Sana po matulungan mo po ako, Boss Rai, kung ano po ang dapat kong gawin. Maraming salamat po. Mahilig kang magtago sa utang? Pakibasa. Ganito mag-process ng small claims sa mga nagpapautang dyan. Tapos, yung umutang sa iyo, pinagtataguan na kayo at ayaw magbayad. This is it. 1. Send a demand letter. If nakapadala ka na, get a copy na na-receive na niya as a proof. 2. Ipatawag sa barangay for demand of payment. If hindi siya magpakita as expected, hintayin mo matapos ang 3 na patawag sa kanya, then humingi ng CFA or Certificate to File Action. 3. Then dalhin mo sa police station and ipablatter mo siya. I-attach mo ang inyong 1 and 2, then humingi ka ng copy ng blatter. 4. Mayroon ka ng proof na receive ang demand letter mo from barangay, then yung demand of payment and blatter. Pumunta ka sa municipal trial court and look for SCC or small claims court, then file a case against them. Magbabayad ka lang ng government stamp and filing fee around 500 or less. After nyan, magpapadala na sila ng subpoena. If hindi siya makakasagot sa subpoena, within 15 days, i-issuean na sila ng bench warrant at makukulong. Alright, napakaganda po nitong katanungan na to. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo. Napakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Wow! Ang galing, no? Alam nila yung pagpapayad pala ng small claims eh. Tama ba? Alamin ho natin. Okay, sige. Sabi niyo po, may mga message kayong na-receive na overdue na daw po kayo. Pero hindi nyo naman siya tatakbuhan kasi nga, babayaran nyo rin siya at inuunan nyo lamang po yung inyong mga bills, no? Yung sa tubig, sa kuryente, tsaka yung sa wifi kasi nasabay po sa due date, no? At tama lang naman, no? Para sa akin, no? Na unahin yung, siyempre, ano yun eh, pag di ka naman nakapagbayad sa kuryente, mapuputulan ka. Dagdag sakit ng ulo. Tubig, ganun din. Mapuputulan ka, dagdag sakit ng ulo. Di ba? Yung wifi siguro, okay lang kasi hindi naman siya ganun ka, ano. Pero, I don't know, kasi kung may mga anak kayo, no, definitely, kailangan yung wifi. No? Kagaya naman na sinabi nyo, babayaran nyo naman. Inunan nyo lang. So, I don't think na meron kayong dapat ikabahala eh. Di po ba? Tapos, sabi nyo, tinakot na rin nung mga agent, yung mga halos lahat ng mga contact reference nyo at binulabog na. Wala ho tayong magagawa doon. No? Talagang ganun ho ang gagawin ng mga masaklap lang ho talaga, wala pang due date. Diba? Puro walang alam sa paniningil yung mga yan eh, no? Kaya kung ako ho sa inyo, kung meron na ho talaga kayong kakayanang bayaran nyo na lamang. Pero ang nakakaano rito kasi, yung pinadala nila na proseso, no, ng small claims pagsasampa ng small claims sa small claims court. O sige, ang nakakatuwa doon sa pinadalang mensahe is mahilig kang magtago sa utang. Pakibasa. So talagang in-address sa inyo at in-explain niya pa kung paano yung yung proseso daw po ng small claims. Alamin mo natin kung tama. Okay, so sabi nga ganito raw yung process ng small claims, no, sa mga nagpapautang, no, tsaka doon sa mga umuutang na nagtatago na raw. Okay, so sabi pa, this is it. Ayos Number 1, send daw ng demand letter. Tapos pag nakapagpadala, kumuha daw po ng receiving copy,
no, as proof. Well, tama naman, okay? Pero I don't think na yun ang number one. Okay? Dapat yung number one, isingilin mo ng maayos yung kliyente mo. Diba? Kasi, bakit ka magre-resort kagad sa demand letter kung hindi mo pa naman, no, na nasisingil yung kliyente mo? Hindi mo pa nga alam ano yung dahilan bakit hindi nakabayad eh. Diba? So, bakit didiretso ka kagad sa demand letter? So, dapat i-exhaust mo muna yung kakayanan mong maningil bago ka magpadala ng demand letter. Sige, let's say, nagpadala ka ng SMS, email, tinawagan mo, pinuntahan mo sa bahay, wala talagang naging resulta. Well, that's the time, no, na magpadala ka ng demand letter. Okay? Tama rin, no, na kailangan may proof kasi yun yung ipipresent mo sa korte, di ba? So, ano yun, ang inaano ko lang, hindi dapat yun ang 1. May dapat number 1 pa yung maningil. So, dapat yun 2. Okay? So, number 2, ipatawag sa barangay for demand of payment. Okay? If hindi siya magpapakita as expected, hintayin mo lang yung 3 consecutive na patawag sa kanya, then humingi ng CFA or Certificate to File Action. Okay. Ito pong number 2 na to is applicable lamang po, no, kung yan ay tao sa tao, no, at residente ng iisang municipality or city. Okay, pero pag yan is malaking kumpanya, no, or kumpanya, no, hindi na ho yan dapat dumadaan pa sa barangay. Bakit? Kasi po, no, under po dun sa sa Supreme Court Administrative Circular 14-93, no, hindi na po tinatangkilik sa barangay yung mga juridical entity or companies or organisasyon. Kasi po, may kakayanan po sila, no, na magsampa ng kaso. Okay? Yung mga dinidinig po, no, sa barangay, ito po yung paggayan is residente ka ng isang city, yan, pwede yan. Tama naman, 3 consecutive yun. No? Pero yan, tao sa tao lamang. Okay, sana po maliwanag. Pagkayan, for example, OLA, kung talagang gagawin nila na magsasampa sila ng kasong small claims sa small claims court, dumiretso na ho sila. Okay, hindi na ho nila kailangan pumunta ng barangay. Okay? Somewhat may katotohanan. Okay, itong number 2. Okay? Then, sabi nila, yung number 3, dalhin sa police station at ipablatter mo siya. I-attach mo yung 1, yung demand letter, at yung 2, yung certificate to file action, then humingi ng kopya ng blatter. Bakit? Hindi naman ho requirement yung yung pagpapablatter sa sa small claims court. 'Di ba? Itong mga to nagaling-galing ka na naman eh. 'Di ba? Hindi nyo kailangan dumaan sa police station, mga siraulo, para magpablatter. Utang yan eh, magpablatter mo, siraulo ka ba? Nakanang kamote. Di mali na kaagad. May mali na kaagad sila. Okay. Number 4 ho nila. Meron ka ng proof na na-receive ang demand letter, no? Tapos yung nila sa barangay is yung demand of payment, meron na rin, at saka yung blatter. Okay. So, ang sabi, pumunta raw po sa municipal trial court at maghanap ng small claims court at mag-file ng kaso doon. Okay. Magbabayad lang daw po ng government stamp ng around 500 pesos. Okay? Somewhat may katotohanan pero may mali eh. Okay, bakit? Ang kailangan ho nila is yung pagpapatunay na may utang yung kliyente. Ano ho ba yun? Okay, paano kung yan sa kagaya yan? Mga bugo katabusadong online lending apps, for example, magpapile, yung pong promissory note or yung loan agreement. Yan ho, pagpapatunay yan na may utang. Bukod doon, yung mga SMS, emails na sinesend nyo naman, naniningil kayo, pagpapatunay po na kayo ay, na siya ay may utang sa inyo o yung kliyente nyo may utang sa inyo. At saka po, yung demand letter. Requirement yun. Hindi nyo kailangan pumunta ng police station para magpa-blatter. Tsaka yung sinasabi dito na yung certificate to file action, yun lang, hindi. Ito po yung pang individual. Okay? Tapos, sinasabi nila na
magbabayad lamang daw ng government stamp, no? Or filing fee na around 500. Depende po yan eh. Okay, depende yan sa utang. Tsaka yan, may escalation yan. Depende kung ilang beses na nagsasampa ng kasong small claims yung kumpanya na yun. Okay? Hindi ho yan standard na, for example, 500. Yung pangalawang pagsampa po niya, may escalation ng yun, ng amount ng filing fee. Okay? Yung susunod, ganun din. May taas na naman siya. Hindi ho siya standard. Okay? Kaya isa ho yun sa rason. Kaya hindi ho ganun karaming kumpanya ang nagsasampa ng kasong small claims. Okay? Kasi baka mamaya kasi mapuno ng kasong small claims ang korte, matatabunan, hindi ho ma-actionan. Kaya ho ginawang ganoon. Okay? So, somewhat yes, may katotohanan, kaya lang kulang. Okay, eto. After nyan, padadalhan na siya ng subpoena. If hindi siya makakasagot sa subpoena, within 15 days, i-issue na siya ng bench warrant at makukulong. Gago! Sige nga. Wala nga nakukulong sa utang eh. Diba? Nasa Constitution ho natin yan. Oh, nasa Bill of Rights natin yan. Wala hong makukulong sa utang. O, tapos, ayan. Tsaka, ito ho yan sa small, talagang padadalo ho na yan. Okay? Pati yung kung ano man yung dapat bayaran. Lahat ng mga nakasaad doon. Okay? Ngayon, hindi ho porkit hindi sumagot or hindi tumugon doon sa i-issuean ng bench warrant para makulong. Kalokohan mo yun. Pagka hindi yung sinagot o hindi tumalima doon sa mananalo na ho kagad, no, by default, yung nagsampa ng kaso. Anong kulong? Sira ulo ba kayo? Diba? O so maliwanag, wala kayong alam sa proseso ng pagsasampa ng small claims sa small claims court. Hindi ko alam kung sino kinausap ninyo. O kaya ngayon, di ba, hindi ako naniniwalang meron kayong abogado. Sira ulo kayo. Kasi kung meron kayong abogado, ay dapat alam nyo yan. I-guide kasi kayo niyan eh. O, sira ulo kayo. O, doon ho sa nagpadala nitong katanungan na to, ay naku po. Unang-una, okay? Napakalabo po magsampa ng kaso small claims yan yung mga yan dahil takot ho sa korte yan. Okay, dahil yung proof na kung sila'y naniningil, yung SMS, ang daming pangharas dun, mapapakita ba nila sa korte yun? Hindi. Di ho ba? Yung pong loan contract o loan agreement, makikita ho, ganun napakalaki nung interest nila, tsaka nung kinakaltas. Sa tingin nyo ho, mapapakita nila sa korte yun? Hindi rin ho. So, malabo ho yan. Na sinasabi nila na magsasampa sila ng kasong small claim sa korte. Not unless kung talagang yung ola na yan is ginagawa yung tama. Sumusunod sa batas, tama yung interest rate, hindi nangaharas. Yan, sige. Maniwala ako magsasampa ng kasong small claims siya sa small claims court. Pero itong mga bugok at abusadong online lending apps, malabo pa po sa alkitran. Okay? Ang maipapayo ko sa inyo, sabi nyo nga, inunan nyo lamang yung inyong mga utility bills. Excuse me po. So, ngayon, pag-ipunan nyo ngayon yan, tsaka nyo siya bayaran at isantabi nyo yung inyong proof of payment na kung ano man, ang gagawin niya mga bugok na yan, meron kayong proof. No? Na ipakikita sa kanila, bayad na ako, kamagulo. Di po ba? Ipakita nyo sa kanila at iparamdam nyo sa kanila na hindi ho kayo natatakot. Kasi, ang labanan dito sa mga bugok at abusadong online lending apps is takutan. Alalahanin niyo po, ang hiniram niyo po sa kanila is pera. Hindi po yung dangal po ninyo. Okay? Hindi ko sinasabing maging matapang kayo sa kanila, awayin niyo sila, hindi po. Sinasabi ko pong matapang, at least dapat alam niyo yung batas. Okay po? Yun lamang po ang gawin po, yun lang po may papayo ko sa inyo. No? Sabi nyo nga, babayaran nyo. So, pag-ipunan, tsaka nyo po bayaran para po matapos na yung sakit ng ulo nyo. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong.
Kunin ko na rin po itong opportunity na ito na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Nasa muli po, yun lang.